Hello, what's up mga kabiking? Ako'y muling magbabalik para magtuturo po sa inyo ng mamon. Ito yung mamon na pinakamasarap na sa lahat ng mamon na ginagawa ko. Ito yung pinakamasarap. White mamon. O paki take note kasi isa-isahin ko pagbigkas ng ingredients. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at sa mga baguhan dyan, try nyo po ito at siguradong hindi po kayo mapapahiya sa customer at hanap-hanapin po nila talaga to, promise. So ito na yung recipe ng white mamon na napakasarap. Ito yung mamon na ginagawa kong pinakamasarap talaga. Lagi ko itong kinakain. At napakadaling maubos sa ating istante. Umpisan ko na. Sa mga ano pala dyan, nagpa-WhatsApp, nakalimutan ko yung mga pangalan, pasensya na po kayo. Ito yung una, ang sugar po natin, ang white sugar po. Na-short ako kaya nahaluan ng pula konti. Ang white sugar natin ay 2 kilo at 1/4. 2 kilo at 1/4 white sugar. Makinig ng mabuti. At yung asin po natin ay 20 grams. 20 grams ang asin. At yung ano naman natin, yung water. Ang water po natin ay 1 kilo at 1/4. 1 kilo at 1/4 yung water. At yung yeast natin, yung palsa, ay 30 grams. Yes, 30 grams. Yung baking natin, 200 grams. Baking calumet, 200 grams. Egg natin ay 6 na piraso. 6 na piraso yung egg natin. At yung ating butter natin ay dalawang buo. Ayan, 2 buo. Huwag nalagyan ng vanilya kasi ano to butter, mawala yung kanyang bango. Nalagyan ng vanilya. At yung condense natin, ito yung condense natin, ilang ml ba to? 375 grams. Isa po, isang lata, 375 grams. Nako, napakasarap po nito, promise. At yung oil naman natin ay 1.5 lata ang oil para manatiling malambot po ang ating mamon, special mamon. Dalawahin na natin para sure talaga na makunat ang dough natin. At yung harina natin mga kabiking at sa mga baguhan dyan, makinig ng mabuti. 2 kilong third class, 4 na kilo na all-purpose flour. Ayan. Pinaghalo ko po, bali 6 na kilo 6 na kilo. 4 na kilo na all-purpose flour at 2 kilong third class flour. Okay. So, himix na natin to lahat ng ingredients hanggang sa matunaw ang asukal at saka asin. Ayan po mga baking, mix na po natin until itunaw yung asukal at saka asin. Dahan-dahan lang po ang pagbuhos ito mga baking para hindi po masayang yung harina.
Okay na po siya, tatanggalin na po natin. Mga kabikin sa mga baguhan dyan, huwag kalimutang lagyan ng margarine to ang ating molder round square pan. Huwag kalimutan molder lagyan ng mantika para hindi didikit. Ito mga kabiking, bali hinati ko sa 6 na molder, 6 na tray. Ito pang 6 nito. Ang timbang po nito ay 2 kilo ang timbang bawat isa at isang molde. Ayan, yung kamay ng oil para hindi didikit yung dough natin sa kamay. Ganito lang po, napakadali lang itong gawin. Papantayin lang po natin siya para ka lang nagpifinishing nito ng semento. Joke. Yan. Ayan mga kabiging, wag masyadong seryoso para hindi ma-stress sa trabaho. Kailangan easy lang, may halong kunting biro. Ayan. Okay, ganito lang gawin lahat sa 6 na piraso ha. Pantay lang, kailangan pantay para pantay din pag naluto yung kapal. Bago isa lang, rest muna ng kalahating oras mga kabiking para maging active po yung yeast natin. Rest lang ng 30 minutes. Ganito lang ha, yung 6 na piraso, pantay lang. Pakinisin lang, pakinisin. Okay. Hello, isasalang na po natin yung natin, yung special mamon. Lulutuin po natin to sa loob ng 45 minutes. Ang init po ng oven natin ay 150 Celsius lang po para maganda yung luto. Okay, hintayin lang po natin na maluto. Hello mga kabiking, luto na yung ating special mamon na napakasarap. Kukunin na po namin. Ito po siya. Ayan. Ito na po siya. Hintayin na lang po natin mamaya pag lumamig, hiwain na po natin. Pakita ko po mamaya kung paano paghiwa nito ng ating special mamon. Anim. Tatluhin tong kalahati. Tatlo din dito. Pahaba naman ay hatuin mo na sa gitna. Tapos siwa naman dito.
Yan, lagyan natin. So, yan. Yan na. Mga kabiking, ganyan lang. Pwede na pong ibenta.